Maya payabak po kaya kayungan. Wala mo po ata, malungkot kayo. Eyo kata buring akakit. Napakasarap po na naririto po tayo sa bahay-sambahan ng ating Panginoon na sama-sama po natin siyang pinupuri at nagbibigay ng pasasalamat sa kabutihan niya, sa katapatan po ng ating Panginoon. At kanina pong nagkakantahan po tayo, yung bang sinasabi doon sa kanta po natin, na inaawit po natin, na siya yung sanggalang natin. Siya yung Diyos natin na hindi nagbabago. Kahit noon pa, 2,000 years ago, siya pa rin ang Diyos. Nung mga taon noon hanggang ngayon, siya pa rin po yung Diyos natin. Hindi po nagbago ang ating Diyos. Napakaganda po ng mga messages natin. Matatapos na naman po ang isang buwan. Matatapos na naman po natin ang kalahating taon. Napakabilis po. Ilang buwan na lang, 2 buwan na lang po papasok na ang bear. Parang kailan lang po na nag-celebrate tayo ng New Year. Pero ang kabutihan po, ang katapatan ng Diyos ay naranasan po natin. For almost, o lalo na po yung 2 years, yung critical na 2 years, na talagang ang buong mundo pinasukan po, pinagharian ng fear, ng takot. Pero tayo dito sa Calvary, hindi po natin tinanggap yun. Dahil alam po natin na ang Diyos natin ay lagi natin siyang kasama at hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo pinabayaan. For almost 2 years po na yan. Kaya nakita po natin kung gaano ka-powerful, kung gaano yung buhay ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Amen po. Kaya po, noong unang linggo po ng June, pinag-aralan po natin o natunghayan po natin o yung mensahe po na pinagkaloob ng Diyos sa atin, yung patungkol po dito sa yung essential and powerful character traits ng isang tunay na mananampalataya. Ito yung dapat nakikita po sa atin bilang mga born again na sinasabi po natin o kino-confess po natin, inihahayag natin na tayo ay born again. Dapat ito po yung mga nakikita sa atin. Kapag sinabi pong essential, ito po ay napaka-importante. Kinakailangan. Dapat na makita po sa atin. Amen po ba? Essential and powerful character traits. Kaya nga po noong unang linggo ng June, natunghayan po natin na talagang powerful po ito. Yung power of forgiveness. Sino po yung hanggang ngayon, nararanasan niya yung power of forgiveness? Sino po yung gumawa nito nung narinig niya yan? Nung nagkaroon siya ng kaliwanagan na dapat pala mapagpatawad tayo kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoong Jesus. Sino po yung naging malinaw sa kanya yan? Kaya dapat ni isa sa atin ngayon, wala pong binibit-bit na unforgiveness. Wala po kayong idideposito na unforgiveness sa mga puso ninyo. Dahil kapag dineposito ninyo yan sa inyong puso, yung unforgiveness, magkaka-interest po yan. Naniniwala po ba kayo na magkaka-interest yan? Iba-ibang klase na pong sama ng loob ang mapupuno ang puso ninyo dahil doon idineposito ninyo ay yung unforgiveness. Pero kapag yan po ay inyong nirelease, pinatawad na po ninyo yung mga taong nakasakit sa inyo ng damdamin o nakagawa ng hindi maganda, malaking benepisyo po yan sa bawat isa't isa sa atin. Kayo rin po ang magiging hawaan. Yung espiritu ninyo, yung inyong mataas na high blood, magiging normal po yan. Di ba? Parang wala tang naka-experience ng forgiveness. Hindi ninyo ipinamuhay, hindi ba ninyo ginawa? Dapat po, ginagawa natin yan, ipinamumuhay po natin. Dahil po yung unforgiveness, yung spirit of unforgiveness, yan po yung isa sa blockade, yung harang para ang isang mananampalataya ay lumago. Number 1 po yan.
Hindi natin na maipagkakailayan yung spirito ng unforgiveness. Dapat po, i-release natin yan, tanggalin natin. Amen po. Pangalawa po, yung pong the power of hopefulness. Kanino po nakalagak ang inyong pag-asa? Kay Jesus. Dahil siya lang po yung masasandigan natin. Siya lang po yung matibay na pundasyon na hindi pwedeng i-shaken ng kaaway. Dapat ganun din po tayo. Dapat sa Kanya po yung pag-asa natin. Na kahit na nakikita po natin na parang wala ng pag-asa, pero tayong mga Kristiyano, tayong mga born again, tayong mga Calvary Temple, hindi po tayo mawawalan ng pag-asa dahil ang pag-asa po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo po, the power of discipline and self-control. Ito po, napakadalang po na pinipreach o nagiging topic mensahe po ang self-discipline o ang self-control. Pero napag-aralan po natin noong nakaraang linggo, napaka-importante pala ng self-control sa isang mananampalataya. Kung tayo po ay walang self-control, baka tayo pong lahat ay nasa labas. Baka sasabihin po natin, makanya pala imbye. Kristiyano. O makanano wala kang self-control. Yung lagi po, yung mga nagmamaneho, ito po yung problema natin, yung maikli po yung ating pasensya. Kaya ako po, may self-control ko. Lalong naging matibay po, lalong naging maliwanag sa aking kaisipan. Na kapag mayroon pong umovertake sa akin sa BMW ko, lalo na pag kinat ako, maili kayo? Balang-balo yung BMW ko. Kapag may nagkat, dati po talagang, siyempre, malami tatas ka presyon. Pero ngayon Lord, ingatan mo po. Kasi po, agad maranon may ako karela, ati niya palang puntalan. Ingatan nyo niya mo po, paboren may aksidente. Ngayon, nagkakaroon ka ng self-control. Kapag may self-control ka, merong pader na nagpuprotekta sa iyo. Hindi ka napapasubo sa mga dati mong kaugalian. Yung mainit ang ulo mo, yung mapagmura ka kaagad, nagbibitaw ka kaagad ng hindi magandang salita. Kaya napaka-importante po ng self-control o self-discipline. Ngayon po, huling linggo ng June. Patapos na po tayo, napakabilis. Taman mainip. Ang ating pong tutunghayan ngayon o ang ating pong mensahe ngayon ay patungkol naman po sa power of perseverance. Yung kapangyarihan ng katyagaan, yung pagtsatsaga. Kaya nga po dito sa ating pag-aaralan ngayong umagang ito, ang sabi po ng dictionary, kung paano niya po dinefine o binigyan po ng kahulugan ang perseverance, sabi po, persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. Pero yung pangalawa po, ang napakaganda. Sabi niya, continued effort to do or achieve something despite difficulties, failure, or opposition. At dito po natin pag-aaralan ngayon. Dito po natin intindihin. Ano ba talaga yung perseverance? Paano yung mga naunang mga mananampalataya, yung mga lingkod ng Diyos, paano po sila nagtyaga, paano sila nagtiis, paano sila nagpatuloy sa kanilang pananampalataya despite doon sa mga naranasan nilang mga paghihirap sa kanilang buhay o sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Ano pa yung ibang salita sa perseverance? Sabi po diyan, persistence, tenacity, endurance, patience, determination, diligence, dedication, commitment, steadfastness, firmness, continuance. Yan po yung perseverance, pagtitiis. Kaya nga po, dalhin natin ngayon sa salita ng Diyos. Ano ang sinasabi
ng salita ng Diyos ayon sa perseverance, yung pagtsatsaga, yung power of perseverance. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12, verse 1, ito po, ilang linggo na po nating nababasa dito po sa napakaganda, napakalaki po nating LED. Siguro po alam na ninyo kung ano ang kwento nito. Kung babasahin po natin ngayon, sabi po ng Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. Sa ibang salin, entangled. Sabi po dyan, and let, sabi po, us run with endurance the race God has set before us. Tayo po sumandaling yumukot manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami ngayon sa umagang ito, sa oras na ito, na naririto po kami sa loob ng tahanan mo. Wala po kami sa hospital, Panginoon Diyos. Wala po kami sa banig ng karamdaman. Kung hindi kanina palang pagkagising namin, ipinadama mo na yung katapatan mo, yung pag-ibig mo, Panginoon Diyos, yung kalinga mo po sa bawat isa't isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, in spite doon sa mga shortcomings po namin, yung mga nagagawa po namin, Panginoon, na hindi nakapagbibigay ng kagalakan sa iyo. Nariyang ka pa rin, Panginoon. Dalawang kamay pa rin bukas, Panginoon, upang kami ay tanggapin, Panginoon Diyos. Salamat po sa iyong masaganang biyaya, Panginoon, na hindi namin nakita na nagkulang kung hindi sobra-sobra yung biyaya mo sa amin. Ganon din po, Panginoon, yung kahabagan mo, Panginoon, sa bawat isa't isa sa amin. Salamat po sa lahat ng mga blessings na aming natatanggap, Panginoon Diyos. Sa iyo lang po namin ibinibigay ang aming pasasalamat. Sa iyo lang namin, Panginoon, ibinibigay ang aming, Panginoon, papuri dahil ikaw lang ang karapat dapat na parangalan ng bawat isa't isa sa amin, Panginoon, at wala na pong iba. Panginoon, maraming salamat po. Salamat din po sa iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga God's answered prayer na iyong tinugon na, Panginoon, sa mga panalangin ng aking mga kapatid na naririto at nasa online, Panginoon. Panginoon Diyos, salamat din po, Panginoon, doon sa kalayaan na pinagkaloob mo. Kung sino man yung pumunta rito, Panginoon, na may kabigatan sa kanilang kalooban, sa kanilang mga puso, ano man po yung problema, yung Panginoon Diyos, pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Panginoon, alam ko po na naging magaan ang kanilang kalooban dahil ikaw ay kasama nila, Panginoon. Yung presensya mo ay siyang nararanasan nila sa oras na ito, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Panginoon, dalangin ko po o nagpapasalamat po ako for empowering me, anointing me, Lord Jesus, upang dalhin ang salita mo. Salamat din po, Panginoon, sa mga salita mo na iyong ipasasabi o dadalhin ko, Panginoon Diyos. Lord, ang mga salita mo lang ang sasabihin ko po at wala nang iba, Panginoon. At ang pangalan mo lang ang itataas ko sa likuran ng pulpitong ito. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po, Panginoon. Panginoon, salamat po. Amen. Amen. Ang sabi po ng Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses. Sino po yung tinutukoy dito na huge? Yung napakaraming mga witnesses. Ito po yung mga sinauna o naunang mga mananampalataya. Ano po? Kung babasahin po ninyo dyan, nagbanggit po ang Hebrews ng mga ilang mga tao dito. Nandyan po yung sila ay Abel, Enoch, Noah, Abraham, etc. At hanggang sa kasalukuyan. Sino po itong mga huge? Ito po yung mga tao na yan na merong pananampalataya sa Diyos. Na pinanindigan nila yung kanilang pananampalataya kahit na ano po yung nangyari o anuman yung pinagdaanan po nilang mga matitindi pong mga pagsubok o problema sa buhay po nila. Yung mga insulto, yung mga disipulo po, yung mga apostles, yung mga ito po yung mga great man of faith. Sila po yung mga tinitingala natin. Sila po yung naririnig natin ng mga pangalan
na kahit na anong nangyari, hindi sila bumitaw sa kanilang pananampalataya. Mamaya po, ano pa natin yan? Lalawakan pa po natin. Ano po? Kaya nga po, dito sabi, let us strip of every weight that slows us down, especially the sin that so easily strips us off. Napakarami po ng mga bagay-bagay na nagpapabagal sa atin para tayo po ay umunlad sa ating pananampalataya. Sa panahon po nating ito, napakarami po material na bagay, cellphone, relasyon, bisyo. Napakarami po niyan. Yung mga dati nating ugali na hindi pa natin binibitawan o nabibitawan o hindi natin isinusuko sa ating Panginoong Hesus. Yan po yung nagpapabagal sa atin upang tayo ay umunlad, mag-level up sa ating mga pananampalataya. Kaya nga sinasabi, let us strip of every weight that slows us down, especially the sin. Especially the sin. Ano yung mga kasalanan na meron ka pa ngayon na nagpapabagal sa iyo? O yun yung ingredients na para hindi ka lubusang manampalataya, maniwala sa mga salita o sa pangako ng ating Panginoong Hesus. Ano yung mga kasalanan na yan? Marami po yan sa kasalukuyan. Kaya nga po dito sabi, especially the sin. Ano po yung sin na yan? Lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. Lust of the flesh, ano ang gusto ng laman? Mga immoral, sexual immoral, pornography. Ano po? Marami po, alam na po ninyo yan. Yung lust of the eyes, ano ang gusto ng mata? Yung nakikita niya. Ano po? May bago ka cellphone, may lumitaw na bago, gusto mo bilhin mo na naman. May bago sapatos ka na, gusto mo bumili ka na naman. May bagong damit ka. Yan po yung mga lust of the eyes. Mga material na bagay nakikita. Meron bagong sasakyan yung kapitbahay mo, gusto mo rin. May bago ka rin sasakyan. May bago siyang bahay, ang gusto mo magpatayo ka rin ng bagong bahay. Lust of the eyes. Ano po yung isa? Yung pride of life. Yung kahambugan, kaparatutan mo. Binigyan ka lang ng karunungan ng Diyos. Akala mo kung sino ka nang marunong. Gusto mo pang higitin ang karunungan ng Diyos. Marami po tayo. Yan po yung sinasabi dito na especially the sin that easily entangled, trip us. Ito po yung napakadaling tayo po ay hilain. Ano po? Para mawala tayo sa ating pananampalataya. Maalis po tayo. Mahiwalay po tayo. Ano po? Ito po yung sinasabing sin that so easily trips us up and let us run with endurance. Yung mga crowd, yung huge crowds of witnesses, ito po yung tinanggal nila. Tinanggal nila yan sa kanilang buhay bilang mananampalataya para sila ay umusad, mag-progress, mag-level up, at maranasan nilang tunay yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po nila bilang mga mananampalataya. Sila po ay katulad din nating mga tao. Hindi po sila superhuman. Wala po silang power na parang yung nakikita natin, napapanood natin. Ang meron silang power at kapangyarihan, yung nanggagaling sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga po dito makikita natin, mababasa na, let us run with endurance. Tumakbo tayo, ano po, na merong pagtsatsaga, pagtitiis. Para, ano po, the race God has set before us. Yung inihanda na takbuhan ng Diyos para sa atin. Kaya nga po, napakarami. Tandaan po natin, napakarami yung talagang nagpapabagal sa atin upang tayo ay umunlad sa ating pananampalataya. Marami pa po yan. Yung love of money, unforgiveness, ungratefulness, ano po, yung ungenerous ka, kuripot ka sa gawain ng ating Panginoon o even sa iyong mga mahal sa buhay. Ano po, yung doubt, yung unbelief,
Yan po yung mga sin that so easily, trip us o yung nagpapabagal po sa atin. Kaya dapat buksan po natin lahat ng pinto ng puso po natin sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin, 100% po nating isuko. Hindi po 99.9%, 100%. Ano pa po ang sinasabi ng Hebrews chapter 11 verse 13, 16? Dito po sa binasa natin, chapter 12 po ito. Pero kung aatras po tayo, dito pa natin lalong mauunawaan. Sabi po dito, all these people died still believing what God had promised them. Ang lahat ng mga huge crowd of witnesses na ito, namatay sila, na naniniwala, nananampalataya, na yung ipinangako ng Diyos sa kanila ay matutupad o tinupad na ng Diyos. Kaya nga po dito sabi, they did not receive what was promised, but they saw it all from a distance and welcomed it. Kahit na hindi nila natanggap, namatay sila, pero naglilingkod pa rin sila sa ating Panginoong Jesus. Hindi po nabawasan yung pananampalataya nila. Naging matatag po sila. Kaya nga po dito sabi, they saw it from all from a distance. Nakita nila, malayo. Pero alam nila mangyayari yon balang araw. Kaya nga po, sabi po, they agreed that they were foreigners and nomads here on earth. Nagkaisa po sila na sila ay dayuhan lang dito sa mundo. At alam ho ba ninyo yung ibig sabihin ng nomads? Yung nomads po, yung walang permanenteng tirahan, palipat-lipat po. Yun po yung pinag-isahan nila. Na sila ay dayuhan at wala silang permanenteng tahanan dito. Hindi po ito yung permanente nating tahanan. Bilang mga mananampalataya. Kaya itong mga huge crowd of witnesses na ito, yan po yung nasa isip nila. Kaya yung mga material na bagay na yan, yung mga nagpapabagal sa kanila, sa kanilang pananampalataya upang makamtan nila yung buhay na walang hanggan, binaliwala po nila yan. Isinet aside po nila yan. Hindi po ibig sabihin na walang kwenta yung mga bagay na yan. Ang ibig sabihin, bigyan mo ng priority. Lagi ang Diyos sa buhay mo. At kung ano yung pananampalataya mo, panghawakan mo, ingatan mo, protektahan mo yan. Huwag mong hahayaan na madungisan yan. Kaya nga, kung yung lust of the flesh ang mahina mo, lagi kang lumuhod sa ating Panginoon. Ito pong mga ito, kamukha lang natin silang mga tao. Ito pong mga pinag-aaralan natin ngayon, siguradong naranasan din po nila yan. Pero ano ang ginawa nila? Bakit naging matibay sila? Bakit sila ngayon ang mga huge crowd of witnesses? Bakit? Dahil naging matatag sila. Hindi nila hinayaan na madulas o maalis yung pananampalataya nila o madungisan yung pananampalataya nila. Alam po ninyo tayo, pwede natin gawin ito Nasa sa atin lang po. Kapag dumadaan na po tayo dun sa mga pagsubok na matitindi, bakit hindi mo ituon yung mata mo, paningin mo sa ating Panginoong Yesus? Huwag mong tatanggalin. Kaya napaka-importante nung Joshua 1:8. Yung i-meditate, don't let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night. Kaya pag dumadaan ka doon sa pagsubok, dapat marami kang alam na verses, salita ng Diyos na pwede mong panglaban. Yun yung magbibigay sa iyo ng kalakasan. Pag pinaulit-ulit mo yung isang verse, yun po yung magbibigay sa iyo ng kalakasan. Kaya itong mga taong ito, kaya sila ngayon ay huge crowds of witnesses. Naging halimbawa po sila sa atin. Ito yung sinasabi nila, dapat kung kaya namin, nagawa namin, dapat kayo, kaya rin ninyong gawin. Tao rin kami, tao kayo. Pero iisa yung Diyos natin.
Yung Diyos na nagbigay sa amin ng kalakasan, ng katapangan, ng katatagan. Yung Diyos namin na nagprotekta sa amin ay Diyos pa rin ninyo. Hindi nagbago ang Diyos. Amen. Kaya nga po, sabi dito, obviously, people who say such things are looking forward to a country they can call their own. If, sabi po ng verse 15, if they had longed for the country they came from, they could have gone back. Kung itong mga huge crowd, witnesses na po ito, kung binalikan nila, tinignan nila kung saan sila nanggaling, ano silang bansa nanggaling. Natural, yung mga bansang pinanggalingan yan, hindi po mga mahihirap na bansa. Meron pong mga mayayaman, nakatira sila sa mga sentro ng mga businesses. Kung babalikan at titignan nila, mas maganda pa doon sa bahay ko, doon sa lugar ko. Balikan ko na lang kaya. Pero hindi na po nila tinignan yun. Ang tinitignan nila, alam po ninyo kung ano yung tinitignan nila. Mas higit doon yung nakikita nila. Yung makakamtan nila. Yung inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay magtsatsaga, kung tayo ay mananatili sa ating Panginoon. Yung buhay na walang hanggan. Yung mga mansions. Yan po yung tinignan po nila. Yung mga bagay-bagay na hindi pwedeng sirain ng, ng kalawang o nakawin. Yun po yung tinignan po nila. Dapat tayo, ganyan din po tayo. Amen po ba? Nauunawaan ho ba natin kung ano yung gustong iparating sa atin nitong mga huge crowd of witnesses na ito? Naunawaan po natin. Paano sila nagtagumpay? Iba yung Diyos ba nila sa Diyos natin ngayon? Paano nila napagtagumpayan ang lahat ng mga persecutions? Paano? Sinasabi po lagi sa salita ng Diyos. Manatili ka lang. Magtiyaga ka. Pagtiyagaan mo. If they had longed for the country they came from, they could have gone back. But they were looking for a better place, a heavenly homeland. Heavenly homeland. That is why God is not ashamed to be called their God. Tingnan po ninyo ito. Tingnan po ninyo yung 16. But they were looking for a better place. Ano yung higit na mas mabuti, mas magandang lugar na kanilang nasa isip po nila, na nakikita nila. Ano po? A heavenly homeland. Hindi po yung mga bahay na magaganda rito. Hindi po yung mga palasyo. Heavenly homeland. That is why God is not ashamed to be called their God. Kapag hindi pala natin ginagawa o hindi ganito yung kaisipan natin, ikinahihiya pala tayo ng Diyos. Malinaw ho ba? Gusto ninyong ikahiya kayo ng Diyos? Malinaw po sa salita. Sa Hebrews 11:13-16, sabi niya, but itong mga huge crowd of witnesses na ito, sabi, but they were looking for a better place. Hindi po sinasabi dito na masama yung mga tahanan natin dito. Pero bilang mga mananampalataya, dapat lagi nating iukit po sa kaisipan natin na tayo po ay temporary lang dito. Dumadaan lang tayo, mamasyal tamo mo, magbakasyon tamo mo, Kenny. Pero dapat gawin po natin kung ano ang itinuturo at pinag-uutos ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya dapat nakatuon po yung ating kaisipan na balang araw, itong heavenly homeland na iyan ay makakamtan. Naroon ako, ini-enjoy ko. Amen. Ang lahat po ng bagay na naririto sa mundong ito, temporary, mawawala po lahat yan. Pero yung mga kayamanan na nasa langit, yung ipinangako ng ating Panginoong Jesus, yung buhay na walang hanggan, at yung heavenly homeland na yan, yan po ay pang walang hanggan na yan. Mag-i-enjoy po tayo doon.
Kaya ano po sabi? That is why ang Diyos hindi niya ikinahihiya na tawagin siyang Diyos nila. For He has prepared a city for them. Amen po. Ang ganda pala, no? Kapag tayo pala ay sumusunod, ginagawa natin, nagbabata tayo, nagpe-persevere tayo dito sa gawain o sa ating pananampalataya, sa ating Panginoong Hesus. Pag margol na katamo ng Ginoo. Pero nung pakanyang-kanyang tamo, na po, pipakarin niya na katapala. Ikinahihiya niya tayo. Sino po yung gusto nun? O sino yung gustong ipinagmamalaki tayo ng ating Diyos? Kaya tingnan ninyo si Job. Hindi mo niya pinagmalaki niya kay Satanas? Pinagmamalaki niya. Dapat tayo ganyan. Pinagmamalaki tayo ng Diyos. Kaya nga po, hindi dapat sa isang Kristiyano na sabihin niya, kasi tao kumo. Pupunta po tayo dyan, mamaya-maya. Kaya nga po, napakahalaga na yung salitang perseverance, yung pagtsatsaga bilang mananampalataya ay naipamumuhay po natin. Totoo po, maraming problema. Pero yung mga problema na yan, alam ho ba ninyo? Yan pala yung ingredients para lalong sumarap ang buhay ng isang tunay na Kristiyano. Pero na mindset po tayo na yung mga problema, yung mga trials na yan, pahirap sa atin. Di ba? Kaya nga, pag ganyan ang dinadaanan natin, malungkot tayo. Di po, eme asaling pesos ing lupa na. Di po, bala mo lata yung sardinas na lemukot. Pero sa mga Kristiyano pala, dapat hindi ganon. Sa mga tunay na mananampalataya, yung mga tunay na born again, dapat hindi pala ganyan. Hindi pala ganyan yung magiging reaction natin. Ano po sinasabi ng first point po natin? Ang sabi po, perseverance is the result of faith in trials. Yung pong perseverance, yung pagtsatsaga, ito po yung resulta ng pananampalataya natin kapag nandun tayo sa mga pagsubok. Kaya ano sinasabi ng James chapter 1 verse 2 and 3? Consider it pure joy. Sabi po, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, hindi po sinabi na mga selected na trials, kung hindi many kinds, iba't ibang uri, iba't ibang klase na mga pagsubok, because you know, alam mo ba ninyo? Sino pong nakakaalam? Nitong susunod na sentence na ito, that sabi po dyan, that the testing of your faith produces perseverance. Amen po ba? Ito palang mga iba't ibang klaseng mga pagsubok na ito. Magaan, mabigat, o sabihin natin small, medium, large, ano po, na mga pagsubok, yan pala dapat i-consider mo na pure joy. Dapat magalak ka pala dyan. Bakit? Kasi the testing of your faith produces perseverance. Ito yung sinasabi. Dapat na pag natitest yung faith natin, mo sasabihan, at makanyan niya imbe Christian, at nung kapilang kumiyag, born again, lalos miracle, in problema. O sige napin, makuha ka pa nga born again, nung mila ko yung problema ngayon. Bayo ka pa born again, bayo may paakilala, in Ginoo, dakal naka-problema. Pero niyang akilala me, tinggap me, i-Kristo bilang sarili mong tagapagligtas, mayan niya imbe mo. Naging magaan yung buhay mo. Bakit? Kasi yung mga problema na yan, yung mga pagsubok na yan, alam mo, meron kang kasama. Nagiging magaan kapag ipinagkaloob mo sa Kanya, meron kang kapayapaan. Kaya kapag natitest ang ating pananampalataya at nagiging matyaga tayo, dapat ang lagi nating sinasabi, salamat po, Panginoon.
Salamat po, Panginoon, sa problema, sa mga pagsubok na ito. Nakikita ko ngayon kung paano yung kapangyarihan mo na nasa sa akin, na naipamumuhay ko. Sa 1 Peter 1:6, hindi ko na po i-explain ito, babasahin ko na lang po. Ang sabi po ng 1 Peter 1:6, sabi niya, in this way, you greatly rejoice. Saan? Through though now for a while you may have had to suffer. Sabi po dyan, suffer grief. Yung kalungkutan, in all kinds of trials. Sa verse 7, these have come so that, ito po ay dumarating o nararanasan mo, sabi niya dito, that your faith of greater worth, mas higit na mahalaga po yung pananampalataya mo than gold, kesa sa ginto, which perishes even though refined. Sabi po dyan, refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Ang mga trials, ang mga problema po, kapag natitest ang faith natin, parang saging po, o parang isang prutas na binabalatan mo yan. Natatanggal yung unbelief, natatanggal po yung pagkamainitin mong ulo, lahat po noong mga luma mong pagkatao, natatanggal yung nakakapit pa doon sa faith na yan. Nalilinis ka, nagiging puro ka. Dumadaan ka ngayon parang isa kang ginto na dumadaan sa apoy, na nalilinis at pagkatapos kapag natanggal na lahat, yung mga nagpapabagal sa iyo para ikaw ay umusad bilang mananampalataya, magiging puro ka ngayon. Magiging tunay ka, matatag na mananampalataya. Kaya masasabi mo na lang, salamat po Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. To God be all the glory. Napagtagumpayan ko ang mga trials na ito. Yun po yung dapat mindset po natin. Dapat meron tayong pagtsatsaga, hindi yung kaagad-agad sumusukot tayo. Lalong-lalo na kapag ikaw ang gumawa sa problema mo. Balo yung puita. Bakit nagkakaproblema tayo? Kasi alam na natin ang isang bagay ay hindi maganda kapag ginawa mo. Ang resulta nun ay hindi maganda, ginagawa mo pa. Pagkatapos sisisihin mo, at makanya na rin kapatid kung Kristiyano, at makanya niyang gino. Kung pinagtyagaan mo, nagtyaga ka, kahit na nahihirapan ka, lumuhod ka sa ating Panginoon, humingi ka ng kalakasan sa Kanya. Magtyaga ka na nakaluhod. Manalangin ka. Pagtyagaan mo na basahin ang salita ng Diyos. At ito yung magbibigay sa iyo ng kalakasan. Ito yung magbibigay sa iyo ng kalayaan. Kaya nga, dito po, yung perseverance na yan is the result of faith in trials. Kapag nagtatagumpay ka sa mga pagsubok na yan, ang ibig sabihin, nagtyaga ka, katulad ng mga huge crowd of witnesses. Gusto po ninyo na maging isa sa mga huge crowds of witnesses na kung hindi pa darating ang ating Panginoon? Na yung faith mo, tinitingnan ka, yung integrity ng faith mo, na itong mga dinidisciple natin, itong mga susunod na henerasyon, nakita sa atin kung paano natin tinayuan, pinanghawakan ang salita ng Diyos. Na balang araw sasabihin din, o magiging halimbawa, mababanggit yung pangalan natin, na sila, na yung mga tiga Calvary Temple, nung kapanahunan nila, ganito yung faith nila. Naging matatag sila. Pinanghawakan nila ang salita ng Diyos. Wala ni isa sa kanila na nanghina o sumuko o tumalikod dahil nagtyaga sila. Dapat po ganito. Balang araw, tayo ay magiging halimbawa o sasabihin yung mga pangalan natin kung hindi pa darating ang ating Panginoon. Romans chapter 5 verse 3. Ano po rin yung mga sinasabi dito? Sabi doon sa binasa nating una sa James chapter 1 verse 2, consider it pure joy. Dito po sa Romans chapter 5 verse 3, ang sabi naman ni Paul, we can rejoice. Pwede pala tayong maging magalak, masaya.
When we run into problems and trials. Amen po? Maging magalak tayo. Pwede tayong maging magalak. Maging masaya. When we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance, yung perseverance po. Nade-develop po yung ating endurance, yung pagtsatsaga natin. Amen. Kaya nga po dito si Paul, ang sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 13, sabi niya, I can do everything through Christ who gives me strength, or who strengtheneth me. Sabi naman po ni Paul sa 2 Corinthians 12:9, sabi ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for you. Sabi niya, for my power is made perfect in weakness. Kapag mahina ka, kapag napaka-problematic ka, napakarami ng mga trials na dumaraan sa iyo, ito yung mga salita ng Diyos na basahin mo, paulit-ulitin mong basahin, pagmuni-munihan mo, at yan ang magbibigay sa iyo ng kalakasan para maging matyaga ka, magpatuloy ka sa iyong pananampalataya, aliwa itang magmaktol ka. Ay, makanyan, imbe. Ang sabi po dyan, si James, consider it pure joy. Si Paul, ang sabi niya, we can rejoice. Amen po ba? Malinaw ya po kaya katamo. Kaya mag-umpisa ngayon eh. Ala nang magmaktol kaya katamo nung ating kang problema, nepo, ating kang pagsubok, naninggawan mo. Consider it pure joy, sabi na yung salita na ng Ginoo. Maging magalak ka, sabi na ng salita na ng Ginoo. Dapat ito yung sasabihan mo kaya sarili mo. Yun ang sinasabi natin. Amen po ba? Enrollment. Sigurado. Yung tuition. Hallelujah, Lord. Balo ko, ika yung great provider ko. Balo mo na, bayo ko pa sabiyang kaya ka. Bayo ko pa ipangadi ini. Bago ko pa ipanalangin ito. Yung pangangailangan ko sa tuition ng aking mga anak. Alam mo na po at alam ko na binigay mo na. Kapag binigay mo, natural, binitawan mo. Hindi yung hawak-hawak mo pa. Amen. Kaya nga po, tuloy kaya mo po ito, 2 Corinthians 12:9, sabi niya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect. Sabi niya po, in weakness, therefore I will boast all, sabi niya, the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, sabi po ni Paul. In weakness, insults, in hardship, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Amen. Dapat makanyan in-declare tamo ka Satanas. Satanas, maski akakit mo kumay na, tandanan mo, ing kasikanan ko i Kristo. Ing Holy Spirit at suka na ako. Mo kung pwedeng dakurakan, mo pwedeng magmaktol. Isasabihan na kasi ni salita na ng Ginoo. I-consider pure joy yan. Kaya masaya ako. Uling balo ko ating Diyos mas maragul kayong problema ko. Amen po. Number 2. Yung perseverance na yan. Paano talaga yan sa buhay natin? Ano ba yung nagagawa pa niyan? Ang sabi po diyan sa ating pinag-aaralan, perseverance is a builder of strong character. Ito po yung nagbubuo sa atin ng isang matatag, maayos, kaaya-ayang pag-uugali ng isang tunay na Kristiyano na marunong magtiyaga, na nagtsatsaga. Ano ang sabi ng James chapter 1, verse 4. Let perseverance finish its works so that you may be matured and complete, not lacking anything. Let perseverance. Hayaan mo na yung pagtsatsaga. Ano po, yung ginagawa niya sa buhay mo. Kasi napakahirap po talaga na magtsaga. Kapag may ginagawa ka, lalo na nag-fail ka, ano po, hindi mo nakukuha yung gusto mo. Yung iba sumusuko. Yung iba nadidepress, nai-stress.
Kaya yung iba, ano ang ginagawa nila? Dahil wala sila kay Kristo, yung iba kinukuha nila yung buhay nila. Akala nila, yun yung kasagutan. Pero hindi pala. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Hayaan mong tapusin noong pagtsatsaga. Ano po? Tapusin yung trabaho niya. Kanino? Sa iyo. Sa ating lahat. Para ano po yan? Para maging mature. Pag sinabing mature, sa salita po natin, para ikaw ay maging magulang na, maging matanda ka na. Yung pag-iisip mo, dapat tama, wasto. Pag nagdesisyon ka, talagang yung desisyon na mapagkakatiwalaan. Yung mature, ano po, sa atin yan, and complete and not lacking anything. Alam po ninyo, kapag tayo po ay naging matsagain, ano man yung pinagdaraanan natin, dito mo mararanasan, masasabi mo sa iyong sarili. Halimbawa na lang po, nagkasakit ka. Walang nakaalala sa iyo sa mga kapatid natin dito sa Calvary Temple. Even, sige sabihin na natin, pati mga pastor. Walang nakaalala sa iyo. Natural, si Satanas nagbabantay, di ba? Ano ang trabaho ni Satanas? To steal, kill, and destroy. Yan. Ano ang sasabihin sa iyo? O, laban mo na. Alaman niya ka, alalaki ka. Ni metong ka rin, pastor. Alaman may text ka nung ninano ka. Ditang nakamupin meta eh. Alapang may kaya lalaki ka. Pero, kapag ikaw ay nagtyaga, nagpatuloy o lagi mong binabasa ang salita ng Diyos at nag-mature ka, kahit na walang bumisita pa sa iyo, walang nakaalala sa iyo, hindi isa, sabihin na natin, ni isa, gawin na natin talagang igrabe na natin. Ni isa walang nakaalala sa iyo. Pero, dahil nag-aaral ka ng salita ng Diyos, alam mo, merong isang Diyos na hindi ka iiwan ni pababayaan. Alam mo na merong isang Diyos na laging nandyan sa tabi mo. Alam mo na noong nararanasan mo yung kasakitan, yung masakit ang buong katawan mo, na meron kang karamdaman, kapag tumatawag ka kay Jesus, alam mo na doon siya. Hindi mo hahayaan na makakakilos ang kaaway sa iyo. Mature. Nagiging mature ka ngayon sa spiritual mo. Nagiging mature ka sa kaisipan mo. Na bago ngayon, na-transform, na-renewed ang iyong kaisipan sa salita ng Diyos. Alam po ninyo itong pagtsatsaga natin ito. Sigurado sa atin, kung hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, wala tayong siyo, hindi tayo nagbabasa, palagay ko wala tayo dito. Dahil lang sa mga problema po na ating pinagdaraanan, lalo na pag personal na, baka sumuko po tayo. Pero, dahil nga, mayroong salita ng Diyos sa puso natin, pinagmumuni-munihan natin, meron tayong siyo, nag-a-attend tayo ng PUS, ng Sabat, ng services po natin, nire-review natin, pinapanood natin uli yung mga nakaraang mga messages. Dito po, na nagiging mature tayo, nagiging matatag tayo. Alam po ninyo yung pagbabasa, pagtsatsaga po yan. Kaya nga po dito sabi, yung karakter natin nabibuild up, nababago, nagiging puro. Yung ugali natin, ibang-iba na. Yung luma natin pagkatao, wala na talaga. Amen. Dapat po, yung luma natin pagkatao, wala na yan. Hindi na yan ang naghahari sa atin. Amen. Kaya nga, pag naging matured and complete, not lacking anything, dito mo makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Na kumilos talaga sa iyo. Na hinayaan mo na siya yung kumilos sa iyo. Siya yung naghari sa iyo.
Kaya nga, yung ugali mo na napakasama noon, ngayon, iba ka na. Amen po. Kaya nga, alam po ninyo, nakikita ko, na itong mga messages nito sa atin dito, ito po, isa sa mga bagay na nagpa-matured po sa atin. At dito nakikita natin na unti-unti, nagiging kumpleto po tayo. Yung ating pong pagka-Kristiyano po ay talagang nagiging puro. At kung yung iba, ayaw pong bitawan yung iba na inaalagaan po ninyo, bitawan na po ninyo. Napakarami na pong messages ang narinig natin. Yan po ay pakinabang. Yan po ay nagsisilbing pakinabang, encouragement, at warning sa bawat isa't isa sa atin. Kaya po, dapat marunong tayong magtiyaga. Kung nagtitiyaga po tayo, nabubuo po yung strong character po natin. Na hindi ka basta-basta sumusuko. Yung ugali mo na dati hindi mo hinahayaan na bumabalik yan kaagad. Talagang tinataboy mo na yan. Kaya pa po yung sabi ng salita ng Diyos? Romans chapter 5 verse 3 and 4. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Verse 4, and endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. Yung endurance, yung pagtsatsaga po, dine-develop niya po, yung strength ng ating character, yung pagkatao po natin. Napakahalaga po yung pagkatao natin. Kung sa mga anak po natin, nasasabi natin na, sige, mamaya, lalabas tayong lahat. Kakain tayo sa labas. Pagkatapos, hindi mo ginawa. Sa susunod, sasabihin mo sa kanila yan, ay, hindi naman totoo yan. Hindi naman totoo yung sinasabi ni Daddy. Sabi niya, dapat po yung pagkatao natin, yung karakter natin, kung paano po ang Diyos ay marunong magpatawad, dapat marunong tayong magpatawad. Tandaan po ninyo, huwag ninyong i-deposito yung unforgiveness sa puso ninyo. Napakadelikado po yan, pag diniposito po ninyo yan. Amen po ba? Dapat iba na talaga yung ating pagkatao. Talagang nakasubmit po totally sa ating Panginoon. Kapag ito po ginawa ninyo, napakaginhawa ng pakiramdam ng buong katawan. Wala kang, yung bang parang nasa langit ka na. Kapag ganito po yung natin, yung buhay po natin, yung pagtsatsaga, bilang mga Kristiyano, tandaan po ninyo, hindi matatanggal ang problema at ang pagsubok sa buhay po natin. Hanggang naririto po tayo. Ang kailangan lang po natin, parang tayo po ay mga atleta na tinitrain po natin. Nagtsatsaga tayong tinitrain natin yung ating mga sarili. Kung paano maging matatag at paano maging champion. At kung paano maging victorious. Amen. Perseverance, sabi po, is the key to receive God's promises. Yung una po, yung perseverance na po natin tinunghayan, ang sabi po dyan, yung perseverance, ito po yung nagre-resulta sa pananampalataya, yung pananampalataya natin kapag tayo ay dumadaan sa kapagsubukan. Yung perseverance din po, ito yung nagbibuild, nagbubuo sa karakter natin. Ano yung ating pagkatao bilang mga tunay na mananampalataya? Paano tayo namumuhay? Paano natin ipinamumuhay? Kaya nga po yung pangatlo, ang sabi, ang perseverance is the key to receive God's promises. Kapag nagtiyaga ka, hindi ka tumalikod sa ating Panginoon, mararanasan mo yung mga pangako ng Diyos sa iyo. Yung mga plano ng Diyos na mabubuti, na pasasaganain ka niya, mararanasan mo yan. Kaya po ang sabi ng Hebrews 10:36,
You need to persevere. Kailangan natin na magtiyaga, magpatuloy, magtiis. Ano po? So that when you have done the will of God, para kapag nagawa mo kung ano yung kagustuhan ng Diyos na pinagagawa niya sa bawat isa't isa sa atin, ano po ang sabi? You will receive what He has promised. Kapag nagpatuloy po tayo, ipinamuhay natin kung ano yung itinuturo o yung iniuutos ng salita ng Diyos na mamuhay ka na merong kabanalan, maging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Mahalin mo ang kapwa mo, mahalin mo ang Diyos sa puso't kaluluwa, kaisipan mo, kalakasan mo. Kapag yan po ay ginawa natin, nagawa natin, ipinamuhay po natin, mararanasan natin yung mga pangako ng Diyos sa atin. Kaya nga, you will receive what He has promised. James 1:12, sabi po, blessed is the one who perseveres. Pinagpala yung tao na nagtsatsaga under trials. Ang ibig sabihin, hindi siya sumusuko sa mga pagsubok. Hindi niya tinatalikuran ang problema. Ano ang sabi? Because having stood the test, kapag ang ano po ay napagtagumpayan niya, nalampasan niya, yung mga trials na ito, yung mga pagsubok na ito, that person will receive the crown of life. Hallelujah. That the Lord has promised to those who love Him. Sino po ang nagmamahal sa ating Diyos? O dapat magtiyaga po tayo. Amen? Alang susuko ka rin problema. Amen? Dapat din problema ang pagsubok rin. Ilang sumuko kaya katamo. Bakit? O sumuko la. Kasi araranasan mo, balo mong problema yan, kalyan niya mo. Oy, sabi na ng salita na ng Ginoo, kalyanda ka mo. O dapat, makanyan po. Kalyanda ka mo, magsaya ko. Bakit? Kasi, balo mo, ating kong Diyos ang mabiya. Iyang mamiya kasi ka ng kanako. Aliwa itong problema. Naku rin ko kaya. Nino kaya yung punta lang ko? Nino kaya yung kayang ko? Makanyan. Dapat alanaitan na po. Burado na yan. Delete mo na. Kaya kaisipan mo ito. Uling bayo na kang tao, pangatao, itang binyena na yung ginong bayong pangatao yan dapat akakit mo kay sarili mo yan. Amen. Having stood the test, the person will receive the crown of life. Yung korona ng buhay na hindi po kinakalawang, hindi po nananakaw. Yun po yung ating makakamtan doon sa mga umiibig sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Sa James 5:11, as you know, balo yepoy na. We count as, sabi po niyan, blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance. Sabi kayo po nandinin, and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Hallelujah. Sino po nakakaalam sa kwento ni Job? Alam ninyo kung anong nangyari sa kanya. Nawala ang lahat sa kanya. Maliban lang doon sa asawa niyang mabait. Kaya po. May born again niya po kasi. Yung asawa na. Uling ikit na kang Job. Kung paano siya nagtsaga, nagpersevere. Kahit na naubos lahat. Kahit na nawala yung mga anak niya, lahat ng kayamanan niya. Nakita nitong asawa ni Job. No? Kung paano niya talaga nirespeto. Kung paano yung faith ni Job. Na hindi pala pwedeng matinag si Job. Ano po, doon sa mga ganun na bagay.
Kakaiba ho ba si Job sa atin? Ibang klaseng tao ba si Job? Hindi ba katulad lang natin siya? Kung nagawa niya yon, kaya rin po nating gawin. Nasa sa atin lang po yan. Kung si Job po, pinanghawakan niya ng mahigpit ang salita ng Diyos. Even to the point of death, kahit napapatayin pa siya. Katulad ng mga huge crowd of witnesses na ito, kahit na pinagutan pa sila ng ulo, kahit na ipinako pa sila ng pataywarik, kahit na anong ginawa sa kanila, inilagay sila sa kumukulong, langis. Pero hindi pa rin sila sumuko. Pinagtiyagaan nila yung sakit. Alam nila kasi na pag natapos yun, everlasting na kaginhawaan ang kanilang makakamit. Ang mararanasan nila. Nakasama pa nila yung lumalang sa kanila. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Amen po. Sana po, ganito yung maging kaisipan natin. Sana po itong perseverance, itong pagtsatsaga na ito po yung maipamuhay natin na kahit na ano mangyari, tatayo ka ng matatag sa pananampalataya mo. Walang negative words na lalabas sa iyong bibig kung hindi kahit na masakit yan. Lord, salamat po. Salamat po. Lord, ikay kasikanan ko. Narinig ho ba ninyo yung patutuo ng ating senior pastor? Nung inoopera siya na para siyang pinapako sa krus. Ano po? Nagpupuri siya sa ating Panginoon. Kung yung punong pastor natin, na katulad natin na tao, na kaya niya, hindi ba natin kaya? Yung Diyos ba, ni Pastor Manny, kakaiba sa Diyos natin? Hindi po iisa ang Diyos natin. Nasa sa atin lang po ang desisyon. Nasa sa atin lang po. Ulitin ko po, as you know, we count a blessed. Those who have persevered, you have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Hallelujah. Sino po ang na-bless sa mensahe ng ating Panginoon? Sino po yung nasarapan? Yung sarap na sarap ka. Nabusog ho ba kayo? O kulang pa? 11:40 pa mo po. Pero natin pa kasing third service Kaya na tutuki. Na po. Balo alam po ninyo, kapag talagang yung bang may kagalakan kang naglilingkod, nagsisilbi, at nakikinig, pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos, hindi ka po maiinip. Kaya nga po sa CU namin, inaabot kami ng alas 12. Sabi ng, baka mamabot ko ng alas 12. O makananoy ako naman napigilan. Istunay ako, yung karela. O sasabihan da, makananoy yung lugod na ng ginukarela Ingkahin na. Kaya po, kapag pinag-uusapan ang ating Panginoon, yung kabutihan niya, yung katapatan niya, sumawa. Talagang masaya ka, mag-enjoy ka pa. Amen po. Kaya magtiyaga po tayo. Amen. At lulam? Sige po, mag-review na po tayo. Perseverance is the key to receive God's promises. Ano po yung una? Perseverance, sabi po dyan, is the result of faith in trials. Pangalawa po, perseverance is a builder of strong character. Perseverance is the key to receive God's promises. Last 2 verses po. Ito po yung kanina, yung Hebrews chapter 12, 1-4. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip of every weight that slows us down. Kayo po ang nakakaalam ngayon. Ano po yung mga kabigatan na yan? Yung pong
mga nagpapabagal sa iyo para ikaw ay umusad, para ikaw ay umunlad, para ikaw ay maging matatag sa iyong pananampalataya. Ano po yung mga bagay na yan? Kayo po ang nakakaalam yan. Ano pa ang sabi? Especially the sin. Ano pa yung mga kasalanan na meron kayo, meron tayo, na ito po yung nagpapabigat para hindi tayo umunlad sa ating pananampalataya. Ito yung nagbibigay sa atin ng bigat. Ano pa po yan? That so easily trips us up. Ano yung kasalanan na yan? Na napakadali, kapag yan ay nagawa, napakadali mong bumagsak, bumigay sa iyong pananampalataya. O yung halos hilain ka na niya para matanggal ka sa iyong pananampalataya. Ano yung kasalanan na yan? Kayo po ang nakakaalam yan sa inyong sarili. Kaya ano ang sabi? Let us run with endurance the race God has set before us. Kung sa palagay mo sa iyong sarili, parang hindi na matatanggal yan. Kapatid, hindi ba naging malinaw ang kaisipan mo doon sa mga nakaraan natin na mensahe? Kung yung forgiveness na yan, yan yung humahawak sa iyo, iluhod mo sa ating Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, ayaw mo na yan. Isuko mo. Buksan mo yung pusong nakakandado na yan. Ibigay mo sa Diyos yung susi na yan. Hayaan mo na siya yung maghari sa puso mo. Magtiyaga ka. Huwag kang sumuko, kapatid. Huwag kang sumuko. Pag sumuko ka, hindi mo matatanggap o mararanasan yung crown of life. Yung corona ng buhay na walang gan. O yung makasama mo ang ating Panginoon. Dapat po tayong lahat na naririto, ang buong kongregasyon ng Calvary Temple, kapag dumating ang ating Panginoong Jesus, present po tayong lahat. Katulad nitong mga huge of crowd witnesses na ito, kahit na hindi nila natanggap, pero nanatili sila sa kanilang pananampalataya. Nagtiyaga sila kahit na masakit, mahirap, nagtiyaga po sila. Kaya dito, ano po ang sabi? Verse 2, we do this by keeping our eyes, sabi po. Ano po? We do this by keeping our eyes on Jesus. Yung pala yung sikreto, yung pala yung susi. Paano ka mananatili, pwedeng manatili, kahit na ano yung mga problema, mga pagsubok na nararanasan mo, dapat pala yung mata mo ay nakatuon. Kanino? Kay Jesus. The champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting Him, He endured the cross. Dapat ganito, ito rin po yung inaasam natin, yung kagalakan na naghihintay sa atin. He endured. Nagtiyaga po siya. Nagtiis siya. Ano po, hindi sumuko ang ating Panginoon. Hanggang doon sa ipako siya sa krus. Dapat tayo, ganito rin po tayo. Pagtiyagaan po natin. Manatili po tayo sa ating pananampalataya. Huwag yung konting salita lang na nasaktan ka. Aalis ka na sa iyong pananampalataya. Kapatid, huwag mong ipagpalit ang buhay na walang hanggan doon sa narinig mo na salita na nasaktan ka. I-rebuke mo yon, tanggalin mo yon. Baguhin mo, pabago mo sa Diyos yung kaisipan mo. Yung puso mo, sabi ko po, ibigay natin ng 100%, hindi 99.9%. Kapag ang Diyos ang naghahari sa atin, kapag ang banal na Espiritu ang nasa sa atin, makakayanan po natin ang lahat. Bakit sila nakayanan nila? Yun ang tanong ko. Bakit sila ay nakayanan nila? Kamukha ko lang silang tao. Bakit ako, hindi ko ba kaya? Iisa lang ang Diyos namin. Wala namang favoritism ang Diyos. Pantay-pantay ang tingin niya sa atin. Meron ba tayong karapatan na mag-backslide? Sasabihin ba natin, Lord, na ako magtiyaga, na ako biyasang magtiyaga, uling napakahirap ng buhay. Pero ituloy po natin,
itong verses na ito, sabi po diyan, because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shames. Binaliwala niya po yung kahihiyan. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. Sino po yung gusto na balang araw tayo ay katabi ng ating Panginoong Hesus doon sa langit? Think of all the hostility he endured from sinful people. Then you won't become weary and give up. Pag-isipan ninyo, ano ba yung ginawa ng mga taong masasama na ito sa ating Panginoong Hesus? Pero nagtiyaga siya, nagpatuloy siya. Kung hindi nagtiyaga ang ating Panginoong Hesus, naririto kaya tayo? Kung sumuko ang ating Panginoong Hesus doon sa mga ginawa ng mga taong masasama na ito, naririto kaya tayo? Nasaan kaya tayo? Pero ang sabi diyan, because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor besides God's throne. Think of the hostility that he endured from the simple people. Then you won't become weary. Hindi ka manghihina, hindi ka bibigay. Kung yun ang pagmumuni-munihan mo, kung ang Panginoong Hesus, kung itong mga huge of crowd of witnesses na pagtagumpayan nila, ako pa kaya? After all, you have not yet given your lives in your struggle against sin. Sa Hebrews chapter 12 verse 4, in your struggles against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Sa pakikipaglaban ho ba ninyo? Sa pakikipagbaka ninyo sa problema at sa mga pagsubok na yan, tumulo na ho ba ang dugo ninyo? Meron na ho bang pumatak na dugo? Hindi pa humantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Hindi pa po. Kaya wala tayong karapatan na sumuko. Magtiyaga po tayo. Pagtiyagaan natin, ang ibig sabihin, magpatuloy ka. Magtiis ka. Dahil kapag napagtagumpayan po natin ang mga problema, pagsubok na yan, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Dito pa lang po sa mundong ito, meron ng nakahandang blessing po sa atin. Kapag tayo po ay nagpatuloy pa hanggang dumating ang ating Panginoong Hesus. O hindi ba natin makita, mamatay tayo. Pero alam natin na yung crown of life, yung ever life, buhay na walang hanggan, ay makakamtan natin at makakasama natin ang ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Napakasarap po ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga po sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, dapat ito po yung masasabi natin. Kapag nandun na tayo sa kahuli-hulihan ng hininga po natin, o kapag nag-report tayo sa ating Panginoon, pwede nating sabihin ito na, I have fought the good fight. I have finished the race, Lord. I have kept the faith. Hindi kita tinutwa, Panginoon. Nanindigan po ako sa iyong mga salita. Hindi ko kinompromise. Hindi ako sumuko, Panginoon. Dapat, ito po yung masasabi natin. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amen po ba? Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Amen? Kaya nga po, huwag na huwag kayong susuko. Magtiyaga, magtiis, magpatuloy. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen po ba?
kahit gaano pa kahirap yan, ituon mo ang paningin mo sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sa umaga pong ito, narinig po natin ang salita ng Diyos. Paano po ninyo ito tinanggap? Nasa sa inyo po ang desisyon, mga kapatid. Napakasarap ng salita ng Diyos sa umagang ito. At nawa po, ito ay tumimo sa ating isip at naging malinaw sa atin ngayon, sa ating mga kaisipan, na hindi tayo dapat sumuko. Magtiyaga po tayo, magpatuloy po tayo.